Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Isang nakakatakot na lihim ang malapit ng mabunyag sa loob ng pamilya Torre Campo. Si Manang Yoli, na labis na naaawa kay Edward, nagpasya na siya mismo ang magbubunyag ng tunay na pagkakakilanlan ni Ashley. Ngunit mariing iginiit ni Greg na dapat siyang palayasin sa mansion sapagkat sobra na ang panghihimasok nito. Tumindig si Yoli. Iginiit na hinding-hindi siya aalis. At kung pipilitin, ilalantad niya ang lahat ng lihim ni Greg. Nayanig si Greg sa bantang ito, kaya't nagsimulang isipin na bawat balakid sa kanyang landas ay dapat alisin isa-isa. Kasama na rito si Yoli at maging ang sariling anak na si Edward, sapagkat malapit na itong matuklasan ang katotohanan. Sa huli, natuklasan ni Edward na hindi pala siya tunay na anak ng pamilya Torre Campo. Siya ay anak ni Regina mula sa isang nakaraang pag-ibig. Lumabas ang katotohanan ito dahil sa paulit-ulit na pagpapabaya at pagtataksil ni Greg. Niloko niya si Regina, nakipagrelasyon sa ibang babae at nabigo sa kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Ngunit upang maprotektahan ang kanyang reputasyon at negosyo, tinanggap niya si Regina. Para kay Greg, ang pinakamahalaga ay ang pangalan ng kumpanya at ang imahe sa mata ng kanyang mga kliyente. Kaya't pilit niyang ibinaon ang lahat ng lihim ng pamilya. Sa sandaling ito, tuluyang nabunyag ang madilim na mukha ng pamilya Torre Campo. Isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan, pagtataksil at mga lihim na ngayoy unti-unting gumuho sa bigat ng katotohanan. Ang katotohanan ay tila walang tigil na humahabol sa bawat isa sa loob ng pamilya. Ngunit ang pinakamasakit na sandali ay nang tumingin si Marge sa kanyang asawa na si Paulo. Umaasang siya ang magiging sandigan ng kanyang pakikibaka. Sa halip, nakita niya ang pag-aalinlangan at takot. Ang titig ni Paulo ay hindi ordinaryong pag-aalala, kundi pangamba na ang susunod na hakbang ay maglalantad ng lihim na matagal na niyang itinago. Bakit niya pinipigilan si Marge? Bakit desperado siyang paatrasin ito? Upang maiwasan lamang ba ang iskandalo o dahil natatakot siyang may pangalang mabunyag na hindi dapat maiugnay sa katotohanan? Sa paghahanap ng sagot, natuklasan ang lihim na pag-uusap ni Thea at Paulo. Walang maskara, walang pagkukunwari. Mga banta at hubad na katotohanan lamang. Mariing sinabi ni Thea na siya mismo ang magbubunyag ng tunay na lihim, na si Ashley ay anak nila. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Bawat tingin ni Paulo kay Marge ay naging kasinungalingan. Bawat pagtatanggol niya kay Thea ay naging pag-amin. At bawat katahimikan ay naging bahagi ng pagtataksil. Ang pinakanakakatakot ay hindi siya tumutol, hindi nagalit, hindi nag-deny. Nanatili siyang tahimik. At ang katahimikan na iyon ang naging pinakamalakas na patunay ng kanyang pagkakasala. Sapagkat minsan, hindi kailangan ng salita upang umamin. Ang hindi pagtanggi ay sapat na. Sa pagbabalik tanaw sa mga sandaling paulit-ulit na pinipilit ni Paulo na pakalmahin si Marge, naging malinaw, ang kanyang katahimikan ay hindi proteksyon, kundi tahimik na pag-amin na siya mismo ay bahagi ng pagtataksil. Ang katotohanan sa loob ng pamilya Torre Campo ay tila walang tigil na humahabol sa lahat. Ang tanong ay hindi na kung bakit ginawa ni Paulo, kundi gaano nakatagal niya ito ginagawa. Gaano nakatagal niyang hinayaang lumaban si Marge sa dilim, habang hawak niya ang liwanag na maaaring naglantad ng lahat. At gaya ng inaasahan, ibinasura ang kaso ni Marge sa opisina ng piskal dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa panlabas, tila si Thea ang nagtagumpay at si Marge ang nabigo. Muling nanaig ang kapangyarihan,
manipulasyon, at takot. Sa mga kwento tulad nito, ang unang pagkatalo ay madalas na simula ng tunay na pagbagsak ng kaaway. Sapagkat ang isang babaeng pinagkaita ng hustisya ay hindi lamang umiiyak. Siya ay nagbabago. Siya ay nagiging mas matatag, mas matalim. Marahil ang pagkakadismiss ng kaso ang magiging dahilan upang ang tadhana mismo ang maglantad ng ebidensyang hindi kayang supilin ng pera, takot o impluwensya. Sa loob ng pamilya Torre Campo, tahimik ngunit walang awang pagbagsak ang nagaganap habang abala ang lahat sa mga legal na laban. Si Ashley, isang batang walang kamuwang-muwang sa mga kasalanang bumabalot sa kanyang kapanganakan, ay umiiyak, nagtatanong, naghahanap ng pagmamahal mula sa kanyang ina, ngunit hindi ito lubos na maibigay. At dito pumasok si Edward. Siya ang pinakatragikong figura, isang lalaking naniwala na siya ay ama, nagmahal ng walang kondisyon, ngunit hindi niya alam na ang bawat alaala ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang pagmamahal ni Edward ay tunay, tahimik, at tapat. Kaya't nang bitawan ni Thea ang mga salitang nagwasak sa katahimikan, ito'y naging napakasakit. Hindi siya anak mo. Walang paghahanda, walang awa. Para bang hindi lamang nais ni Thea na basagin ang puso ni Edward, kundi burahin ang kanyang buong pagkatao. Dito, sumulpot ang tanong, bakit niya ibinunyag ang lihim ng ganoon kalupit? Dahil ba sa bulag na galit? O dahil naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang kontrol? Sapagkat kapag ang isang sinungaling ay nararamdamang lumilipas ang kanyang kapangyarihan, doon siya nagiging pinakamapanganib. Ngunit ang mas madilim na twist, marahil si Edward ay hindi lamang biktima. Marahil si Thea mismo ay unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga lihim. Bawat tingin ni Edward ay naging alaala at babala. Ang pagtingin kay Ashley ay paalala ng kanyang walang kondisyong pagmamahal, ang pagtingin kay Paulo ay banta, at ang pagtingin kay Thea ay refleksyon ng mga krimeng hindi na mabubura. Ang kalupitan ni Thea ay maaaring hindi purong mali siya, kundi desperadong pagtatangka na huwag tuluyang gumuho. Ngunit sapat ba iyon upang siya'y patawarin? O patunay lamang na ang pinakamapanganib na tao ay yaong kahit sugatan na, ay tumatangging aminin ang katotohanan. Samantala, pinagsama-sama ni Edward ang lahat ng piraso. Bawat pagtatanggol ni Paulo kay Thea ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Bawat lihim na usapan, bawat kakaibang kilos, bawat sandaling pinoprotektahan niya si Thea, ngunit hindi kailanman sinuportahan si Marge. At alam natin, ang pinakamapanganib na lalaki ay yaong niloko ng maraming taon ngunit sa wakas ay nagising. Hindi na ito ordinaryong galit. Ito'y pagbagsak ng pagkakakilanlan. Isang puot na hindi na naghahanap ng paliwanag, kundi paghihiganti. Kaya nang makita natin ang pag-atake ni Edward at ang duguang mukha ni Thea, naging malinaw. Hindi na ito simpleng laban sa mga lihim. Ito'y paghihiganti mula sa mga niloko, mula sa mga naniwala, ngunit natuklasang lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay maaaring hindi dumating sa sigawan, sa labanan, o sa harapang komprontasyon. Maaari itong dumating ng tahimik, malamig, walang emosyon, sa pamamagitan ng karamdaman ni Jasmine. Kailangan ni Jasmine ng stem cell transplant, isang donor. At dito sumulpot ang tanong na tila medikal ngunit sa katunayan ay susi sa pagbagsak ng buong House of Lies. Paano kung si Ashley ang angkop na donor? Paano kung ang dugo mismo ang maglantad ng katotohanan? Ang batang itinago ay maaaring maging mismong dahilan ng pagputok ng lahat. Dito naging malinaw ang tunay na trahedya ni Marge. Ang kaso laban kay Thea ay maaaring na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit ang desperadong pagtatangka ni Marge na mailigtas si Jasmine ay magdadala sa kanya sa mas malalim na katotohanan, hindi sa korte, hindi sa tismis, kundi sa DNA.
At nang ipakita ng mga papel na si Ashley ay anak ni Paulo, guguho ang lahat. Wala nang matitirang palusot, wala nang sapat na paliwanag, wala nang emosyonal na pakiusap na makakapagtagpi sa tuluyang nabasag na ugnayan. Dito natin nakikita ang tunay na trahedya ni Marge. Sapagkat marahil sa buong kwento, hindi lamang hustisya para kay Jobert ang kanyang hinahanap. Siya mismo ang naging sentral na biktima ng pinakamalaking pagtataksil. Habang ipinaglalaban niya ang pamilya, ang sariling asawa naman ang unti-unting sumisira nito mula sa loob. Habang siya'y naniniwala, dahan-dahan siyang ibinabaon sa bigat ng mga kasinungalingan. Ang pinakamasakit na tanong, alin ba ang mas masakit? Ang matutunan ang katotohanan ng pagtataksil o ang matuklasan na ang taong akala mong kakampi mo sa laban ay matagal nang may hawak ng patalim? Isa itong sugat na hindi madaling maghilom. Isang katotohanan na pumapatay mula sa loob nang walang dugong dumadaloy. Para kay Edward, lalo pang bumigat ang dilim. Bagaman hindi niya kadugo si Ashley, siya ang nagpalaki, nagmahal, at tumindig para sa bata. Kaya't sumulpot ang tanong, sino ang tunay na ama? Ang lalaking nagbigay ng dugo o ang lalaking nagbigay ng pagmamahal at pag-aaruga? Dito naging mas komplikado ang laban. Hindi na lamang ito kwento ng pagtataksil, kundi isang pakikibaka sa kahulugan ng pagiging ama. Isang labanan sa sugat ng pagkalalaki. Isang pagtutunggali sa paniniwalang kahit ninanakaw ng kasinungalingan ang ilang bagay, ang tunay na pagmamahal ay maaari pa ring lumaban. Kaya't nang nais ni Edward na bawiin si Ashley, hindi lamang ito paghihigante. Ito'y pagtatangka niyang iligtas ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao na nabasag. At ngayon, habang unti-unting gumuho ang House of Lies, sumulpot ang pinakanakakatakot na tanong. Sino ang unang mawawasak? Si Thea, na matagal nang nabuhay sa panlilinlang? Si Paulo, na isinakripisyo ang dangal upang protektahan ang mga lihim, tahan ang mga... Si Edward, na maaaring lamunin ng galit? O si Marge, na sa huli ay magdadala ng pinakamalalim na sugat? Sapagkat minsan, ang pinakamalaking lihim ay hindi kung sino ang ama ni Ashley, kundi kung sino sa kanila ang may natitirang kaluluwa na maililigtas kapag tuluyan ng nabunyag ang lahat. At sa sandaling iyon, sino ang unang maglalantad ng lihim na mas matagal nang nakatago, ang lihim na akala natin ay matagal na nating alam? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.